Totoo po yung aswang at pati ako ay nakaranas na din noong buntis ang mama ko. Noong bata pa ako, nakatira kami sa isang bahay kubo sa isang liblib na baryo sa probinsya. Isang gabi, may nakita kong isang hayop sa silong ng bahay namin. Dahil sa debote na gasang pailaw namin sa bahay kubo, hindi ko masyadong maaninag kung anong uri ng hayop yun. Basta parang malaki ito ng kaunti sa normal na aso. Hindi ko na maalala kung anong oras nangyari yun, basta sobrang dilim na nun at tahimik na sa lugar namin. Dahil sa hindi naman karaniwang may napapadpad na aso sa silong namin, inisip ko na bumaba ng hagdan para silipin kung ano yung nasa silong. Nagulat na lang ako nung pababa pa lang ako nang nakita ko ang paa ng isang kambing. Sumisilip ang kambing sa loob ng bahay at nung makita niya ako ay tumakbo ito palayo. Makalipas ng ilang oras at nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, bigla akong nagulangtang sa papa ko. Bigla na lang siyang tumayo sa pagkakahiga at kinuha ang kanyang itak. Hindi ko alam ang nangyayari at napatingin na lang ako sa mama ko na noon ay nagdadasal pala. Sumilip si papa sa bintana sa lugar kung saan nakatayo ang mga kawayan at mga puno ng mangga. Patuloy ang pagdadasal ni mama habang nakahawak sa tiyan niya. Naririnig ko na dinadasal niya na iligtas ang sanggol na nasa tiyan niya. Kinikilabutan ako nun at gusto kong tumayo sa higaan ko, pero hindi ako makagalaw sa takot. Nakikita ko si papa na hawak ang itak habang nanginginig at pasilip-silip sa bintana. Mga ilang oras din, nawala na ang tensyon sa bahay at tuluyan na akong nakatulog. Kinaumagahan, nakita ko sina papa nakausap ang mga kapitbahay namin. Ang sabi ni papa, meron silang nakitang aswang kagabi. Hindi pala sila natulog nung nakatulog na ako. Sa labas ng bahay namin, sa may manggahan, nakita ni papa at mama ang isang hayop na tila itim na pusa. Naglalakad daw ito at habang humahakbang ay lumalaki ng lumalaki hanggang sa maging kasing laki na ito ng kalabaw. Pula ang mga mata nito at kumikinang sa dilim. Pinatotohanan naman ang kwentong ito ng kapitbahay namin at nagsabi na nakita na rin daw nila ito dati. Mabuti na lang daw at naging alerto sina mama at papa nung gabing iyon. Kailangan daw ni mama mag-ingat kasi ang mga aswang daw ay hindi talaga takot sa araw. Malaya silang nakakapaglakad tuwing umaga at dun sila naghahanap ng kanilang biktima. Mabuti na lang daw at may itak noon si papa kasi takot daw sa matutulis na metal ang mga aswang. Dahil sa mga nangyari, naniniguro lagi si papa na madaming asin at bawang lagi sa bahay. Bumili din siya ng buntot pagi. Mahirap na at baka bumalik yung aswang. Kaya mag-ingat po kayo lagi, lalo na yung mga buntis. Huwag gagala mag-isa, lalo na sa gabi at nasa paligid lang natin sila. Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa inyo, Miss Tales. Gusto ko rin pong magbahagi ng aking kwento. Ako po si RJ. Ikatlo ako sa aming 4 na magkakapatid. Ang pamilya namin ay payakang pamumuhay
Ang itay nagtatanim ng samot-saring mga prutas at gulay sa bundok at ang inay naman ay tindera sa bangketa. Madalas kasama ako ni itay sa bundok para tumulong sa mga gawain niya. Sa pagbubungkal ng lupa, paghawa ng mga damo, pagtatanim at pagpapanatiling malusog ang mga pananim namin. Nag-aalaga din kami doon ng mga hayop. Si itay madalas doon na natutulog sa bundok para bantayan ng mga pananim at mga alagang hayop namin. Meron kasi kami doon na maliit na kubo. May alaga din kaming aso doon. Kapag pwede akong tumulong kay itay, pinupuntahan ko siya sa bundok. At kapag tapos na ay mag-isa na lang akong uuwi sa bahay. May pasok pa kasi ako sa eskwela kinabukasan. Pero kapag Biyernes o Sabado naman, minsan doon na din ako natutulog. Nagkaroon ng hika noon si itay at isinugod sa ospital. Dahil sa mahina noon si itay, kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw. Dahil doon, ako na munang nagbantay sa mga pananim at sa mga alaga namin sa bundok. Habang sina ate at kuya naman ay nagbabantay kay itay sa ospital. Maaga ako noon bumabangon para makapagsimula na sa mga gawain sa bundok. Tapos uuwi ako ng mga 10:00 ng umaga para makapaghanda sa panghapon na pasok sa eskwela. Pagkatapos naman sa eskwela, dediretso na ako sa kubo ng itay. Sa unang 3 araw sa pagtulog ko sa kubo, normal naman ang lahat. Pero nung ika-4 na gabi, doon ako nakarinig ng mga kakaibang ingay. 2:00 ng madaling araw noon, malamig ang panahon, tahimik ang paligid. Nang bigla akong makarinig na parang may nagbubungkal ng lupa sa labas. Kasama kong matulog yung aso namin sa loob ng kubo. Tahol ng tahol yung aso namin noong mga oras na yun. Gamit ang gasera, lumabas ako at inilawan sa paligid para makita ko kung saan nanggagaling ang ingay na yun. Lumabas din bigla ang aso namin na tahol pa rin ang tahol. Maya-maya lang ay nagmamadaling tumakbo yung aso namin papasok ng kubo na tila takot na takot. Naihipa nga ito sa panig na hinihigaan ko. Ang ginawa ko, kumuha ko ng itak at nagpatuloy sa pagmamasid sa labas gamit ang gasera. Mabuti nang naninigurado. Sa di kalayuan, may naaninag ako na parang gumagalaw sa maisa namin. Dali-dali akong tumakbo papunta doon sa pag-iisip na baka may baboy damo na sumisira sa mga pananim. Pero di pa ako nakakalapit, ay napansin kong tumutumbang mga mais. Tila may papunta din sa akin. Kaya napaatras ako at agad na bumalik sa kubo. Huminto ang mga tunog sa parte ng maisan na malapit sa kubo. Hindi ko pa rin tanaw ng ilaw ng gasera kung ano yung nasa maisan. Pero rinig na rinig ko ang tunog ng hingal ng kung anong hayop man na yun. Malakas na hingal na akala mo galit na galit. Natakot ako sa mga oras na yun. Isinara ko yung pinto at bintana namin at pinatay ang gasera. Takot na takot pa din yung aso namin at panay ang alulong at hikbi. Dikit na dikit ito sa akin at tila inaamoy-amoy pa ang silong namin. Hindi na rin ako mapakali noon. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng duyan para nakaangat kami kahit papano galing sa sahig na kahoy. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng mga kaluskos na para bang may kumakalmot sa pader ng kubo. Naalala ko yung sabi sa akin ni itay na kapag may mga di pang karaniwan na nangyayari sa paligid, magsaboy daw ako ng asin.
At yun nga ang ginawa ko. Nagsaboy ako ng asin sa loob ng kubo namin. Hawak ko lang lagi noon ang itak ko. Tapos nagmadali akong nagtusok ng isang butil ng bigas sa lupa sa silong. Doon na natigil ang mga kaluskos. Pero alam kong nandun pa rin siya. Kasi may naririnig pa rin ako na mga parang bulong. Hindi ko maintindihan ang mga salita sa mga bulong na yun. Kasi masirinig ko pa rin ang malakas na hingal niya. Kinakabahan na ako noon sa kung ano pang pwedeng mangyari. Kaya nagdasal ako. Nag-ipon ng lakas ng loob. At pagkatapos ay nagtangkang makipag-usap. Ang sabi ko, wala akong kasalanan sa kanya para gambalain ako ng ganun. Nakiusap ako na umalis na ito sa kubo namin. Pagkaraan ng ilang minuto, wala nang tunog akong naririnig at yung aso ko ay kumalma na din. Yun na ata ang pinakamatagal na 30 minuto ng buhay ko. Kinaumagahan, bago ako umuwi, dumaan ako sa kaibigan na Itay sa kalapit na kubo. Mga kalahating kilometro ang layo sa amin. Ikwinento ko sa kanya ang nangyari at ang sabi niya sa akin ay aswang daw yun. Yung nasa labas ng kubo namin. Hindi na daw iba sa kanilang mga kaganapan na yun. Dahil sa takot, agad akong umuwi ng bahay at hindi na muna bumalik ng kubo. Sa kasamaang palad, walang ibang pwedeng magbantay sa mga pananim namin at alagang hayop kundi ako lamang. Hindi pwedeng masira ang mga pananim kasi yun yung ikinabubuhay namin. Kaya kahit ayaw ko, ay kailangan kong pumunta ulit ng bundok. Umaga noon, papunta na ako sa kubo namin. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng daan ay may nasalubong akong isang matandang babae. Si Lola Dolores. Nakilala ko siya kasi nagpapasabay siya madalas ng kalakal ng gulay at prutas para maibenta sa bayan. Ang dami niya na namang dala. Ang dami niya na namang bitbit na mga gulay at prutas. Kaya tinulungan ko na siyang magbuhat. Pumunta kami sa kalapit kubo din na may alagang kalabaw. Doon na lamang niya isasabay ang mga paninda para maidala na sa bayan. Pagkababa ko ng mga dala-dala, ay kaagad na ako nagpaalam. Nagpasalamat naman siya sa akin at sabi pa ay mabait daw akong bata. Kaya wag daw akong matakot mag-isa sa kubo ni Itay. Napaisip ako noon nung sinabi niya yun. Pero ang sabi ko na lang, wala pong anuman. Bago ako pumunta sa kubo namin, naisipan kong dumaan muna doon sa kaibigan ni Itay. Gusto kong itanong kung naikwento niya ba sa iba yung ikwento ko sa kanya nung nakaraang araw. Ang sabi niya, wala naman daw siyang ibang napagsabihan. Kaya nagtataka ako, paano nalaman ni Lola Dolores ang nakakatakot kong karanasan? Nagbakasyon kami noon sa La Paz, sa probinsya ng Abra. Isang maliit na kubo noon ang tinutuluyan namin. Tanghali noon, natulog ako sa may kubo para mag-siesta lang. Napasarap ang tulog ko kaya nung magising ako, magagabi na. Pagkagising ko, nagsiga na ako ng kahoy. Pumunta saglit sa ilog at nag-ikot-ikot lang. Kinagabihan, nung nakahiga na kami ng mga kasama ko sa kubo, isa-isang nagtahulan yung mga aso. At yung mga pusa ang iingay din. Yung mga pusa parang humihiyaw na naglalandian. Basta ganun.
Tapos nagulat na lang kami nang pati yung mga kambing nagsimulang mag-ingay din. At yung mga manok pumapagaspas. Ang pinaka nakakatakot dun ay naririnig naming parang dahan-dahan silang lahat papalapit sa kubo namin. Walang ingay kasi sa labas, di katulad sa syudad. Kaya maririnig mo talaga yung mga hakbang ng mga paa ng mga hayop sa labas. Kinabahan kaming lahat noon kaya pati yung mga kasama naming tulog, ginising namin. Hanggang sa may kumakaluskos na sa pintuan namin. Yung parang pinipilit buksan yung pintuan. Wala kaming kuryente doon kaya hindi namin makita kung ano yung nasa labas. At saka hindi rin namin kayang dumungaw pa sa labas. Lahat kami takot na takot sa loob. Nagpaumaga na lang kami nagising. Nung sumunod na araw, ikunento namin sa may-ari ng kubo kung ano yung nangyari kagabi. Baka kasi may alam siya kung bakit ang iingay ng mga hayop sa labas. Tinanong kami ng may-ari kung saan-saan daw ba kami pumunta. Ang sabi ko naman, pumunta ako ng ilog kahapon nung magdidilim na. Naglakad-lakad din ako sa paligid para naman hindi masayang yung araw ko. Nakatulog kasi ako ng matagal nung hapon. Pinagalitan ba naman ako ng may-ari? Ang sabi sa akin, may sumunod daw sa akin. Kung ano man yun, hindi ko din alam. At hindi naman pinaliwanag ng maayos ng may-ari. Umalis din ito agad. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At salamat din kina Taurian, RJ at kay Zanzan para sa mga kwentong ito. Magbasa ulit tayo ng ilang comments. Sabi ni Letters of Music, sana damihan mo pang mga effect na nakakatakot. Haha, ganda kasi nagbibigay siya ng thrill sa story. Sabi naman ni Jessica Roquero de la Cruz, listening while eating. Comment naman ni Joya, yehey, may new upload si Philippine Tales. Sabi naman ni Vel Culet, idol ngayon lang kami nakapakinig ulit ng anak ko kasi ngayon lang nagka-load. Haha. Nice story, idol. Na-miss namin ang anak ko ito. Sabi naman ni Itziya Place, this is a good one. Wow, keep going. Comment naman ni Life Being OFW in Kuwait. Nice story po. Always listening here in Kuwait. Sabi naman ni Levi, love your stories ate. Sana ma-shoutout mo ko sa next video. Comment naman ni Jan Mangawang, wow, eto na naman. Listening while working. Sarap makinig, more pa, nakakalibang talaga. Pa-shoutout naman idol sa maganda kong jowa na si Princess Alex. Super idol ka namin. At sabi naman ni Hannah Valdez, favorite horror channel and favorite narrator. At ang huli, sabi ni Charm El Salmete, my all-time favorite. Thank you po sa mga comments nyo at sa patuloy na pagtangkilik sa channel. Kung bago lang kayo sa channel na ito at hindi pa kayo nakaka-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa screen nyo para updated kayo sa mga bagong videos. Bisita din po kayo sa ibang mga Pinoy horror channels kagaya ng Incognito Stories, channel ni Sir Ino.